Magandang umaga, hapon at gabi at kung anong oras mo ito pinanood. Ngayon ay ating lakbayin ang mga Maguindanao at ang kanilang kultura. Handa na ba kayong matuto? Tayo na at atin nang simulan. Alamin natin kung saan nga ba nakatira ang mga Maguindanaon. So, ang mga Maguindanaon ay isang pangkat etniko na kung saan ay nakatira sa timog silangang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog, lawa at karagatan. So, makikita natin sa video. Ngayon naman ay ating tuklasin ang binagmulan ng pangalan ng Maguindanao. Ayon sa alamat ay may magkapatid na si Timbunaway at si Mamalo. So sila ay umalis sa kanilang lugar dahil ang dati nilang lugar ay madalas tamaan ng tagtuyot at kaguluhan. Kaya nagpasya silang umalis upang maghanap ng panibagong tirahan para sa kanilang mga tao. Magkasama silang naglakbay sa gubat, tumawid sa mga ilog at naglakad sa malawak na kapatagan. Matagal ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Nang makita ni Timbunaway ang napakalawak na lawa, napahanga siya sa ganda at yaman ng paligid. Ang lupa ay malambot at masa-masa, yung basa-basa yung sa katubigan, tanda ng pagiging mataba at angkop sa pagtatanim ng bigas at iba pang halaman. So dito sinabi ni Timbunaway ang salitang magingad tano sa danaw, na ibig sabihin ay tumira tayo sa paligid ng lawa. So ang katagang ito ay naging hudyat sa pagbuo ng bagong pamayanan na nakatayo malapit sa lawa. So dito ang kinuha ang pangalang Maguindanao. So ang Magin ay tumutukoy sa mga taong naninirahan at ang Danao naman ay nangangahulugang lawa. Kaya ang Maguindanao ay nangangahulugang mga taong naninirahan sa paligid ng lawa. Kanlurang pananaw. So, bakit nga ba tinatawag sila ng mga kanlurang scholar na mga tao sa binahang kapatagan? So, kasi ang lugar na tinitirhan ng mga Maguindanao, particular dito sa Cotabato Valley, ay madalas bahain. Umaapaw ang malalaking ilog tulad ng Rio Grande de Mindanao. Makikita natin sa larawan na napakalaking ilog at Pulangi. So, yan ang dalawang malalaking ilog. Kapag malaki ang baha at walang matakbuhan ang mga tao, sumisigaw sila ng Midsanaw. So, nangangahulugang napakalaking baha. Kung kaya't, dito nakuha ang idea na sila ay mga taong nakatira sa binahang kapatagan. The Rio Grande de Mindanao, which cuts across different municipalities, passing through one of the biggest marshes in Southeast Asia, the Liguasan, and draining to the Iliana Bay. So, ang kanilang pangunahing pagkain ay ang bigas at sago. So, makikita natin sa larawan ang bigas mais at bigas na palay. Pagkain sa panahon ng kahirapan ay ang mais at kamoteng kahoy. So, makikita natin sa larawan ang mais at ang kamoteng kahoy. So, iba pa nilang karaniwang pagkain, iba't ibang uri ng isda na nakukuha nila sa lawa at ilog, manok at gulay at prutas na makukuha nila sa kanilang mga pananim. Sa mga Muslim or sila bilang Muslim ay sinusunod nila ang halal at haram. So, ang halal at haram ay kung ano ang pinapayagan at bawal kainin ayon sa Islam. So, narito ang larawan. So, ang halal ay pinapayagan. So, kung makikita natin sa larawan, narito ang mga halimbawa ng halal o pinapayagang kainin ng mga Maguindanaon. So, isda o manok. Narito naman ang haram. So, ang haram ay ito yung mga bawal kainin. So, una ay ang baboy. Syempre, yung lechong baboy at saka yung dinuguan
mga espesyal na pagkain ng sa mga okasyon. So, makikita natin dito gaya ng putok, amiko, panyalam, dudol, inti or pili at balabad at marami pa daw iba. So, makikita natin sa larawan na yan, no, na ang mga limbawa ng pagkain na espesyal sa kanilang okasyon. Whenever you visit Maguindanao, do not forget to taste the mouth-watering and great-tasting food and delicacies of Maguindanao. On top of our list are the pastil and kagikit, dudol, tinagtag, tipas, balbad, among others. Ang mga hanap buhay ng mga Maguindanaon. So, unang-una talaga ay ang kanilang hanap buhay ang pagsasaka. So, alam naman natin, no, na sila ay nakakuha ng mga pagkain sa pagsasaka gaya ng mga mais, palay. Ang karaniwang pananim nila ay bigas. Marami sa kanila ang nagtatanim na espesyal na uri ng bigas na nabuhay kahit sa mabasa o matubig na lupa dahil madalas nga itong bahain. So, syempre yung kanilang lugar, di ba, madalas bahain. So, may ilan ding mangingisda lalo na sa mga pook malapit sa ilog at lawa. So, yung taniman nila ng palay no parang basakan kung sa atin pa. So, ngayon naman ay dadayo na tayo sa kanilang bahay. So, isang palapag ang bahay. So, bakit nga ba? So, ayon sa aking pananaliksik, bakit isa lang ang bakit may palapag pala ang kanilang bahay? Dahil daw, syempre, di ba, sabi doon na madalas bahain na ang kanilang lugar, kung kaya't ay yung kanilang mga bahay ay may palapag talaga. So, para hindi sila abutin ng baha. So, may dalawa o higit pang silid na tinatawag na bilik. So ang mga silid ay tinatawag na bilik. Ang mga kababaihan, ang mga may pangunahing karapatan sa mga silid na ito. So, dito ay ang mga kababaihan ay mas may kapangyarihan sa silid. So, nasa ilalim ng bahay ang imbakan o bodega. So, dito iniimbak nila ang kanilang mga pananim gaya ng palay, mais at iba pa. Bani gawa saratan ang iyong sahig. So, yung sahig ay gawa saratan. So, sa kasalukuyan gumagamit na rin ng mga carpet. So, bakit nga ba ito ang gamit nila? So, kasi sabi sa pananaliksik, no, ay kapag sila ay gumagawa ng rituals or prayer ay ito ang kanilang ginagamit. Sining at kagamitan. So, makikita natin sa larawan, no, na may dalawang sandata. Ito ay tinatawag na kris, yung una na maliit na knife, na yung curve niya ay nangangahulugang ang pagiging matapang ng mga Maguindanaon. So, yung pangalawa naman ay tinatawag na kampilan, yung mataas. So, ngayon ay unti-unti nang nababawasan ang paggawa ng mga ito. So, mga gawaing kultural. So, ang mga babae ay ginagawa nila ay ang naghahabi sila at nagtatahi gaya lamang ng mga ulon or ualan. So, sa mga lalaki naman, sila ay manlililok o sculptor. So, gumagawa sila ng kahoy, kawayan at sandata. Bawal na disenyo. So, ang mga bawal na disenyo, so bilang Muslim, bawal gumawa ng ukit ng hayop at tao. Bakit nga ba hindi sila gumuguhit ng hayop o tao? So, ayon sa aking pananaliksik, no, bawal daw sila gumuhit ng tao o hayop dahil ang Diyos lang daw ang dapat na nakakagawa niyan. Dahil ang Diyos lang ang may kapangyarihan o may karapatan na gumawa niyan. So, kaya hindi sila gumagawa o nag-uukit ng tao o hayop. Karaniwang disenyo ang ginuguhit nila, yun lang mga sandata, instrumentong pangmusika at mga abstract o geometric na pattern. So ngayon ay dadako naman tayo sa paniniwala sa espiritu at kababalaghan. So, sila din ay naniniwala sa mga halimbawa na lang nito, yung legacy, yung talabusaw, basaw o aswang, mantiyanak. So, ang legacy ay ito yung higante na may kapangyarihan. So, at ang talabusaw naman ay kalahating tao, kalahating kabayo. So, para siyang tikbalang. So, ang basaw naman o aswang ay hindi nakikita.
So, ito ay hindi nakikita na nilalang at kumakain daw ito ng tao. At ang Mantianak naman, so ito ay aswang na kamukha ng maliit na bata, may masamang ugali. So, mga di nakikitang espiritu. So, may dalawang hindi nakikitang espiritu. Ito ay ang Satan. So, ang Satan daw ay masamang espiritu na nagdudulot ng sakit at kapahamakan sa isang tao. So, June naman ay ito yung mga espiritu na hindi nakikita, na ito ay hindi masama, hindi nananakit, minsan ay nagbibigay ng protection sa mga tao. Ngayon naman ay dadayo tayo sa wika. So, ang wika ang pangunahing ginagamit nila ay Maguindanaon rin. So, pero marunong sila sa ibang wika gaya ng Filipino, Cebuano at English.